Marami-rami na rin mga idol ang mga buyout players na may bago ng team ngayon sa NBA. Halimbawa po si Cam Thomas, probably ang biggest buyout free agent ngayong taon. Nakakatatlong laro na sa Bucks matapos siyang basta na lang i-wave ng Brooklyn. Pumutok pa nga to with 34 points eh. Si Sohan na lottery pick po ng Spurs 4 years ago, Knicks na. Tapos si Mike Conley rin, ang kulit nang nangyari rito, tinrade ng Wolves papuntang Bulls, tapos tinrade ng Bulls papuntang Hornets, then winave. Ang rule sa NBA no, sa mga hindi po nakakaalam, bawal kang pumirma sa team na nag-trade sa'yo pagkatapos kang i-wave nung team na kakakuha lang sa'yo via trade within 1 year. And naging loophole to kasi 2 beses po siyang na-trade eh. So basically, sa kaso ni Conley, bawal po siyang pumirma sa Bulls na kasi Bulls po ang nag-trade sa kanya at Hornets naman ang nag-wave. Kaya pwede na siyang kunin ng Timberwolves ulit. Ang galing lang eh. So punta na tayo sa mga available free agents nga. Unahin na natin si Lonzo Ball. Medyo parehas lang to sila ni Sohan Idol eh. I mean, iba ang laro ni Lonzo pero parehas yung issues din. More on shooting. Inefficient shooter kasi si Lonzo Idol, shooting only 30.1% overall yan sabay 27.2% naman sa tres. Sobrang baba niyan Idol. Mas malala pa yan kay Brody na notorious sa pagiging inefficient scorer din. Kaya ayan, nung tinrade siya ng Cavs puntang Utah, winave na lang din siya. Plus, yung injury issues din po kasi ni Lonzo ay andyan. Nakalulungkot lang din syempre bilang someone na gusto ko rin mag-succeed itong si Ball. Pero wala, hindi talaga na-develop yung jumper niya kahit nagpalit pa siya ng plangketa. Tapos lagi pang injured. Pero may rumors na pwede raw to sa Nuggets at approve din ako dyan. Ngayong season, nag-average lamang si Ball ng 4.6 points, 4 rebounds, and 3.9 assists per game. Solid pa rin dumepensa si Ball Idol at syempre mataas ang basketball IQ. Hopefully, may team na makakuha rin sa kanya. Sunod natin ay si Chris Boucher. Veterano na rin po itong si Boucher mga idol dahil pang-siyam na taon niya na to sa liga. Siya ay may height na 6'8", pwedeng 6'9 na rin yan, and center/power forward po ang laruan nito. Recently naglaro sa Celtics tapos tinrade din siya nitong trade deadline papuntang Utah katulad ni Ball. Winave lang din siya. Naniniwala ako na may team talaga na pwedeng kumuha sa kanya. Stretch big man to na kayang maging rim protector in limited minutes. Ewan ko lang sa Boston kung bakit hindi nila ginamit ng husto si Boucher at nag-average lamang siya ng 2.3 points, 2 rebounds, and 0.8 blocks per game sa kanila. 33 pa lang naman si Boucher at feel ko talaga pwede pa siya sa isang contending team. Kanino kaya swak tong si Boucher Idol? Next natin ay si Mason Plumlee, another veteran big man, masasabi mong athletic big man din to nung peak nung kanyang karera, pero syempre tumanda na rin siya at 35 years old na. Mula Hornets, tinrade po siya papuntang OKC mga idol no, pero winave na lang din siya ng Thunder. Bangko to for most of the season at nag-average lamang ng 8.9 points per game, which is isang career low para sa kanya. Pero magandang option pa rin si Plumlee bilang isang third string na big man, yung tipong pag nagka-injuries talaga yung mga main bigs or foul trouble, pwede siyang mag-step up para sa mas babad na role. Good passer din to sa mga cutters at I can say na kayang-kaya pa talagang gumanap ng role din. Pero hindi kasi siya outside shooter idol. Mahina mag-free throws to at ang bulto ng mga puntos talaga niya ay nakukuha lamang sa mga dakdak, alley-oops at drop-off passes. Kahit nga sa Lakers, pwede tong si Plumlee pero puno na yung mga spots nila. Next up ay si George Niang idol. Injured to ngayong season pero reliable forward din niyang si Niang when healthy. Hindi siya athletic no, kita naman din sa body build niya. Pero isa rin to sa mga solid na serviceable forwards ng NBA eh. Kasi maganda yung shooting tapos hindi naman din yan magde-demand nung bola. Tamang gagawin lang niya yung trabaho niya na swak talaga na kasama ang mga stars. Yun nga lang, mula Utah ay tinrade siya papuntang Memphis kung saan winave na rin siya. Never pa po siyang naglalaro ngayong season idol. Gawa nung may injury nga siya sa kanyang paa na pina-opera niya. Then wala rin pong timetable kung kailan siya makababalik. Kaya mahirap na rin idol testingin tong si Niang kung pupunta siya sa team nyo tapos injured pa rin naman siya, di ba? Well, may ilang options pa rin naman tayo like sina Eric Gordon, Dario Saric at iba pa. Pero basically, kakaunti na lang po ang mga buyout free agents natin ngayon. Mas init to kung kunwari ma-wave sina Matisse Thybulle, sina Kevin Love, possibly si Brody. Pero as of this moment, idol, wala pa namang galaw yung mga teams nila. Kaya si Lonzo po, yung biggest available free agent ngayon na galing sa buyout, no? Though marami pa rin talagang talent ngayon sa NBA like sina Mo Bamba, Cam Reddish, Alec Burks ay available pa at wala pang mga teams ngayon. Kaya yun, generally, yan po ang mga top quality free agents sa buyout market sa aking paningin. At heto na naman si Madam Idol nagre-request ulit. Ano masasabi nyo sa video natin ngayon, Idol? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.